sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Bawat trabaho ay may kaakibat na panganib. Sa tuwing tayo ay nasa oras ng ating pagtatrabaho ay hindi natin malalaman kung kailan susulpot ang panganib na ito. Ngunit paano kung hindi lang panganib ang mangyari, kundi mga kababalaghan na kahit ikaw mismo ay nahihirapan ng paniwalaan? Mananatili ka pa rin ba sa isang trabaho na bumubuhay sa iyong pamilya kahit ayaw kang tantanan ng mga kaluluwang hindi matahimik? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa ating lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ador. Medyo may edad na ako at isa akong jeepney driver. Matagal na ako sa ganitong klase ng trabaho. Noon kapag pumapasada ako ay natsyempohan ko ang programa mo sa radyo. Simula noon ay naging fan mo na ako. Noong nakaraang buwan ay sinabi ng anak ko na meron kang YouTube channel at dalawa pa. Ang Papa Dudut at Kaistorya YouTube channel. At pwede raw akong makinig sa iyo doon kahit na anong oras ko gustuhin. Kaya naman naisipan kong ipadala ang aking kwento ng katatakutan para naman marami ang makarinig nito. Mahirap ang pamilyang aking pinagmulan. Sa Navotas kami nakatira dati. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. High school lamang ang aking natapos at nagtrabaho na kaagad ako para makatulong sa aking pamilya. Pangarap ko dati ang maging isang pulis pero hindi na yon nagkaroon ng katuparan dahil sa hirap ng buhay namin. Naging kargador ako sa palengke. Nagtrabaho din ako bilang isang construction worker. Sa murang edad ay natuto akong magbanat ng buto. Natuto ako magmaneho noong 18 anyos ako. Sumasama kasi ako minsan sa kapitbahay namin na nagdi-deliver ng dalandaan sa iba't ibang palengke gamit ang jeep nila. Nagkaroon ako ng interes sa pagdadrive kaya nag-request ako sa kanya na baka pwedeng turuan niya ako na magmaneho. Hindi ako nabigo kasi tinuruan niya ako hanggang sa matuto na ako. Ang kapitbahay din namin na yon ang nagsabi sa akin na dapat ay kumuha na ako ng lisensya at baka maging driver ako. Gamitin ko raw ang natutunan ko sa kanya para kumita ako ng pera. Nag-ipon muna ako ng pera at saka kumuha ng driver's license, Papa Dudut. Tuwang-tuwa ako noon kasi gusto ko magkaroon ng ganoon para makapag-drive na ako ng legal. Una akong naging tricycle driver sa aming lugar. Kahit papaano ay kumita ako ng pera na makakatulong sa aking pamilya. Hindi man ganong kalaki, ang mahalaga ay meron akong kinikita. Nakikipasada lamang ako kasi wala kaming pambili ng sariling tricycle. Sa pagka-tricycle ko nakilala ang aking asawa na si Maris. Nagtatrabaho siya noon sa isang tahian ng mga damit. Sumasakto na ako ang nasasakyan niya kapag papasok siya sa trabaho at kapag pauwi na siya. Naging pamilyar na ang mukha namin sa isa't isa hanggang sa nagsimula na kaming mag-usap. Naging palagay na ang aming loob at sa maikling panahon ay may naramdaman na akong pag-ibig kay Maris. Nagkalakas loob akong ligawan si Maris, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya na libre na siya kapag sasakay siya sa tricycle ko pero nagbabayad pa rin siya. Aniya, kabuhayan ko yon kaya bawal ang libre. Alam niya rin daw na mahirap ang trabaho ko. Mas lalo tuloy akong na-inlove kay Maris nang dahil doon. Halos kalahating taon ako nanligaw kay Maris bago niya ako sinagot. Papa Dudut, ipinakilala ko kaagad siya sa pamilya ko. Mahigpit na sinabi ng nanay ko na huwag ko raw munang buntisin si Maris kasi ang iniisip niya ay kapag nabuntis ko si Maris ay hindi na ako tutulong sa kanila. Yun nga lang ay naging mapuso kami ni Maris at makalipas nga ang 4 na buwan. Simula nang maging kami ay nabuntis ko siya. Wala pa kasi kaming alam noon sa kung papaano ba maiwasang mabuntis ang isang babae kaya nangyari yon. Natakot si Maris kagaya ko kasi isa rin siya sa mga inaasahan ng pamilya niya na nasa probinsya. Iyak nang iyak noon si Maris.
Ipinangako ko sa kanya na pananagutan ko siya at magkasama kaming haharap sa pamilya niya, kaya hindi na dapat siyang mag-isip pa ng kung ano-ano. Gaya ng aking inaasahan ay nagalit ang nanay ko nang sabihin namin na buntis si Maris. Nag-aaral pa nga raw ang ibang mga kapatid ko tapos ay mag-aasawa na agad ako. Si tatay naman ay parang okay lang sa kanya. Tinanong niya ako kung ano nga ba ang plano ko. Papanagutan ko po si Maris. Balak po naming umuwi sa kanila para sabihin sa pamilya niya ang kalagayan niya. Turan ko kay tatay. Maganda yan. Dapat mo lang panagutan si Maris. Mas okay yan kaysa sa takbuhan mo siya, ang sabi pa ng tatay ko. Mabuti at parehas kaming may naitabing pera ni Maris kaya hindi namin naging problema ang pamasahe pauwi sa probinsya nila. May kalayuan kasi yon, Papa Dudut. Pagdating namin doon ay nakilala ko na ang pamilya niya. Umiyak ang nanay ni Maris nang malaman na buntis siya. Ang tatay naman niya ay tahimik lamang kaya natakot ako kasi hindi ko alam kung ano ang reaksyon niya. Sinabi na rin namin ang plano namin na kapag nakaipon na kami ay magpapakasal kami. Dito na po muna ako, Mama. Si Ador ay magkatrabaho sa kanila. Maghahanap na rin ako ng trabaho dito sa atin. Kaya ko pa naman po magtrabaho, ang sabi ni Maris sa mga magulang niya. Kahit paano ay lumuwag ang dibdib ko kasi nasabi na namin sa aming kanya-kanyang pamilya ang pagbubuntis ni Maris. Yun nga lamang ay mukhang na-disappoint sila at wala na silang magagawa kundi ang tanggapin yun, Papa Dudut. Iniwanan ko na muna si Maris sa kanila habang ako ay bumalik sa amin para magtrabaho. Kailangan kong sipagan pa sa pagpapasada ng tricycle para makapag-ipon sa panganganak ni Maris. Yun nga lang ay hindi ako mapakali palagi kasi iniisip ko si Maris. Hindi ko pala kayang malayo sa kanya kaya nag-decide ako na doon na lamang sa probinsya nila tumira kasama ang pamilya niya. Kaya 2 buwan lamang ay bumalik ako kina Maris para magkasama na kaming dalawa, Papa Dudut. Paano ang trabaho mo sa inyo? Paano na ang pag-iipon mo? Wala ko nahanap na trabaho dito, nag-aalalang wika pa ni Maris. Dito ako maghahanap, mamamasada ulit ako rito, malay mo makahanap ako, ang sabi ko. Ador, bakit hindi ka nag-iisip? Ayaw ko rin na magkalayo tayo pero kailangan natin magsakripisyo para sa magiging anak natin, ang sabi pa ni Maris. Pero tila umayon sa amin ang pagkakataon. May kakilala kasi ang tatay ni Maris na may-ari ng mga jeep na pinapasada. Kailangan ito ng driver na agad akong pinag-apply roon ng tatay ni Maris. Natanggap naman ako kaya nagkaroon kagad ako ng trabaho pagdating kina Maris. Natuwa pa nga ako kasi jeep ang unang natutunan kong i-drive. Nagsimula na rin kaagad ako sa pagiging jeepney driver sa lugar ni Maris matapos na asikasuhin ang mga kailangan para maging opisyal akong jeepney driver doon, Papa Dudut. Medyo nangangapa pa ako nung una lalo na at hindi ako pamilyar sa lugar. Pero mabilis naman akong nakamemorya ng direksyon at lugar kaya naging madali na sa akin ang lahat. Pero doon na pala, magsisimula ang mga karanasan ko na talagang sinubok ang tapang at tatag ko ng aking pananampalataya sa Panginoon, Papa Dudut. Maganda naman ang pakikitungo ng buong pamilya ni Maris sa akin. Mabait silang lahat sa akin at naging palagay kaagad ang loob ko sa kanila. Bukod sa pag-iipon para sa panganganak ni Maris ay nagbibigay din ako ng kaunting pera ng kinikita ko sa nanay niya para pandagdag sa mga panggastos. Dapat lang naman na gawin ko yon lalo na at doon ako nakatira. Talagang naramdaman ko na kabilang na ako sa pamilya nila. Malaki ang naitulong sa akin ang pagiging jeepney driver ko, Papa Dudut. Sinisipagan ko na lamang kasi merong pinag-iipunan. Umaga ako nagsisimulang mamasada at madaling araw na akong umuuwi. Nakakapagod pero iba na pala kapag magkakaroon ka na ng anak. Hindi mo na iisipin ang magpahinga. Hindi ko makakalimutan ang unang experience ko ng katatakutan bilang isang jeepney driver. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaroon ako ng ganong experience. Sa pagkakaalam ko naman ay hindi nakabukas ang third eye ko. Noong bata pa ako wala rin akong ganong experience. Siguro meron lang talagang kababalaghan
na bumabalot sa lugar na yon at ako ang natipuhan ng mga kaluluwa doon na pagparamdaman. Ang karaniwang dinadaanan ko sa aking ruta ay halos walang kabahayan. Puro talahib ang nasa gilid ng kalsada. Papasok kasi talaga yung ruta ko, Papa Dudut. Last trip ko na ng gabing yon. Nasa may terminal ako at pinupuno lamang ng pasahero ang aking jeep, Papa Dudut. Mabilis naman yung napuno kasi nag-uuwian na ang mga tao mula sa trabaho nila. Hindi ko gaanong binibilisan ang pagpapatakbo nang nandun na ako sa may talahiban. May mga kambing kasi na itinatali doon at kung minsan ay nakakawala at bigla na lamang tumatawid. May isa akong kilalang driver na nakabangga ng kambing at nagbayad pa siya. Ayoko namang mabawasan ang kita ko at makapatay ng walang kamalay-malay na hayop. Habang tinataha ko ang daan na yon ay biglang nanlamig ang bato ko, Papa Dudut. Naging mabigat din ang pakiramdam ko. Iniisip ko na baka inaantok lamang ako kaya ganon. Magkakalayo ang poste ng ilaw sa kalsadang yon kaya medyo madilim din talaga. Kaya kung hindi ka maingat ay maaari kang maaksidente. May bangin kasi sa isang gilid ng kalsada tapos medyo paliku-liku pa. Pero hindi naman ganong kalalim yung bangin. Nagulat ako nang may kumalampag sa likurang bahagi ng jeep. Napatingin ako sa rear view mirror at may nakita kong payat na lalaki na parang puno ng grasa ang buong katawan. Wala siyang suot na damit na pangtaas. Pero hindi ko alam kung meron ba siyang pang ibaba kasi sinulyapan ko lamang ng mabilisan ang salamin. Ang unang pumasok sa utak ko ay baka pulubi yon na nag-aabang ng jeep kung saan ay pwede siyang mamalimos sa mga pasahero. Nag-alala ako para sa mga pasahero ko at baka matakot sila. "Hoy, bumaba ka dyan, bawal sumabit. Kapag ikaw nalaglag ay sagutin pa kita," sigaw ko. Nang sumulyap ako sa rear view mirror ay napansin ko na parang nagtataka ang mga pasahero ko, Papa Dudut. Dahil sa hindi ko pa nakikita na buwaba yung sumasabit sa likod ay itinabi ko muna ang jeep at inihinto ko yon. Buwaba ako at nagpunta sa likod ng jeep pero hindi ko na nakita yung lalaki na bigla na lang sumabit. "Nakita niyo ba kung saan pumunta yung sumabit na lalaki?" "Loko yun ah," tanong ko sa mga pasahero. "Kuya, wala namang sumabit eh," sabi nung nakaupo malapit sa likuran. "Meron, nakita ko, taong grasa nga yata yun eh kasi maitim ang balat," ang wika ko. "Wala talaga kuya. Kung meron man sana ako ang maunang makakakita kasi dito ako nakaupo. Baka naman po inaantok ka na. Kuya, ingat po sa pagmamaneho ha. Gusto pa namin makauwi sa bahay," ang sabi pa ng pasahero. Hindi ko alam kung pinagtitripan ba ako ng pasaherong yon pero hindi ko naman maramdaman na nagsisinungaling siya. Pero kung wala siyang nakita ay bakit ako ay meron? Narinig ko pa nga ang pagkalampag noong sumabit ang lalaking yon. Kakamot-kamot sa ulo nang sumakay ako ng jeep at nagmaneho na ulit. Hanggang sa makauwi ako sa bahay ni na Maris ay iniisip ko pa rin yung nangyari. Sigurado ako na hindi ko yun guni-guni. Hindi rin ako inaantok. Ang totoo ay kaya ko pang bumiyahe kaya lang ay sinabihan ako ni Maris na wag muna akong bumiyahe ng hanggang madaling araw kasi magkakasunod na ganon ang biyahe ko. Kailangan ko rin daw na magpahinga at baka kung ano na ang mangyari sa akin. Hindi rin mawala sa isipan ko ang itsura ng lalaking yon. Nagtataka din ako kung paano niya nagawang sumabit sa jeep ko habang tumatakbo yon. Parang nanggaling pa nga siya sa itaas. Yun nga lang ay sobrang imposible na galing siya sa itaas, siya lumilipad. Talagang ilang araw ko din na inisip yon at naikwento ko pa nga sa mga kapwa ko jeepney driver. Pabiro nilang sinabi sa akin na baka aswang yon. Marami raw aswang sa lugar na yon kaya dapat na mag-ingat ako. Hindi ko naman sineryoso ang sinabi nila dahil pakiramdam ko ay tinatakot lamang nila ako. Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga multo na yon, Papa Dudut. Kahit nga sa mga aswang ay hindi rin. Siguro dahil na rin sa lumaki ako sa syudad kaya wala akong paniniwala sa mga ganong nilalang. Kahit pa marami-rami akong naririnig na kwento ng kababalaghan, habang lumalaki ako ay hindi ako nakumbinsi noon para maniwala. Dahil kasi wala akong personal na experience pagdating sa mga multo at mga aswang. At wala akong kalam-alam na sa pagtira ko sa probinsya ni na Maris
ay ang magiging daan upang magbago ang aking paniniwala. Dahil sa hindi ako makahanap ng matinong kasagutan sa nangyari na yon ay si Maris ang kinausap ko. Tinanong ko siya kung meron bang kwento ng katatakutan sa lugar nila. Meron. Lahat naman yata ng lugar ay meron. Noong bata ako may nagsasabi na merong manananggal dito sa amin. Kaya takot na takot kaming lumabas noon kapag gabi na, ang sabi pa ni Maris. Hindi naman totoo yun. Paano naman mabubuhay ang isang tao na putol ang katawan tapos nakakalipad pa siya? Ang natatawa kong wika. Kasi nga hindi sila tao. Alam mo maraming bagay talaga ang hindi kayang ipaliwanag dito sa mundo. Saka may naalala pa akong kwento tungkol doon sa daan na puro talahiba ng gilid, ang sabi pa ni Maris. O anong tungkol doon? Curious kong tanong. Ayon kay Maris ay pinakaiiwasan ang kalsadang yon sa kanilang lugar dahil sa buwabalot doon ng kababalaghan, Papa Dudut. Noon daw ay tapunan nyo ng mga pinapatay na mga tao. May ilang babae rin daw ang pinagsamantalahan doon at pinatay din. Kaya punong-puno raw ng negative energy ang kalsadang yon. Marami raw motorista ang nagpatunay na merong mga nagpaparamdam at nagpapakitang kaluluwa doon. Medyo nakaramdam ako ng takot sa narinig kong kwento ni Maris, lalo na at doon dumadaan ang aking ruta, Papa Dudut. Kaya mag-iingat ka kapag dumadaan ka doon, Ador. Magdahan-dahan ka sa pagmamaneho lalo na kapag gabi, paalala pa ni Maris. Maingat naman akong magmaneho kahit na wala ako sa daan na sinasabi mo. Turan ko. Mabuti kong ganun. Teka, bakit mo pala naitanong ang mga yan? Tanong pa ni Maris. Paano nung isang gabi habang dumadaan ako doon ay may sumabit na maitim na lalaki sa likod. Tapos nung buwaba ako para tingnan ay nawala naman bigla. Sabi ng mga pasahero ko wala namang sumasabit. Nagtataka nga ako hindi kaya multo yun? Tugon ko. Pinayuhan ako ni Maris na mag-ingat ako kung ganon. Totoo raw kasi talaga na merong nagpapakitang mga kaluluwa sa kalsadang yon. Marami raw kaluluwang hindi matahimik ang nandon. Kaya kung hindi ako mag-iingat ay baka kung ano ang mangyari sa akin. Hindi raw niya kakayanin kapag napahamak ako, lalo na at buntis siya. Manganganak daw talaga siya nang wala sa oras. Siyempre ayoko rin naman na merong masamang mangyari sa akin. Gusto ko pang mabuhay ng matagal at makitang paglaki ng mga magiging anak namin ni Maris. Kaya simula nang marinig ko ang kwentong yon, kahit na hindi ako masyadong naniniwala ay nag-extra ingat pa rin ako. Mas mabuti ng ganoon ang gawin ko kesa magsisi ako sa huli, Papa Dudut. Ngunit minsan, kahit na ano palang ingat ang gawin mo, kung nakatadhana na magparamdam o magpakita sa iyo ang mga kaluluwa ay hindi ka makakaiwas sa kanila. Siguro nga'y talagang hindi nabibigyan ng hustisya kaya patuloy silang nangangambala sa mga buhay na kagaya natin. Siguro'y gusto nilang malaman natin na kasama pa rin natin sila at kahit matagal na silang wala ay gusto pa rin nilang makuha ang hustisya na nararapat para sa kanila. Isa pa sa hindi ko makakalimutang nangyari sa akin sa kalsadang yon ay nung isang gabi na hindi gaanong karami ang aking pasahero. Sa pagkakatanda ko ay 7 na lamang sila na sakay ko ng oras na yon, Papa Dudut. Medyo maaga pa noon, 9:00 pa lamang siguro ng gabi. Bago kasi kami makarating sa daan na yon ay marami ang bumababa kaya ganoon na lamang ang bilang ng aking pasahero. Sa gitna ng aking pagdadrive ay may nakita akong pumara na isang babae na nakasuot ng bulaklaking damit. Huminto ako at nakita ko siyang sumakay sa may likod. Umupo siya sa pinakadulo na malapit sa pintuan ng jeep sa likod. Nag-drive na ulit ako. Tiningnan ko yung babaeng bagong sakay sa rear view mirror kasi hindi pa siya nagbabayad. Nakayuko siya at natatakpan ng buhok niya ang kanyang mukha. Habang tinitingnan ko siya ay bumigat ang pakiramdam ko. Parang nasusuka ako na hindi ko mawarian, Papa Dudut. Kahit medyo sumama ang pakiramdam ko ay pinilit ko pa rin magmaneho. Medyo binagalan ko na lamang ang ginawa ko at naging alerto sa aking sarili. Nang medyo malapit na kaming makaalis sa kalsadang yon ay doon ako nagsalita. Miss, saan ka bababa? Tanong ko sa bagong sakay na babae. Malaking bagay kasi sa aming driver kapag hindi nagbayad
kahit na isang tao lamang. Pakiramdam ko kasi talaga ay wala siyang balak na magbayad. Pero kung magsasabi siya na wala siyang pambayad at valid ang dahilan niya, ay pwede ko namang palagpasin yon. Kaya lang ay hindi talaga nagsalita yung babae. Hindi sumagot yung babae kaya inulit ko ang tanong ko at baka hindi niya ako narinig. Medyo nilakasan ko para marinig niya talaga ako pero hindi pa rin siya nagsalita. Napansin ko rin sa rearview mirror na parang nagtataka ang mga pasahero ko at nagkakatinginan silang lahat, Papa Dudut. Hinayaan ko na lamang yon at ang nasa isipan ko ay baka nahihiya yung babae na magsabi na wala siyang pambayad sa pamasahe. O baka magbabayad din naman siya bago siya buwaba. Nang makalagpas na kami sa kalsadang yon ay tumingin ulit ako sa rearview mirror at nagtaasan ng balahibo ko kasi wala na yung babae sa pinakadulo. Natapakan ko bigla ang preno kaya muntik nang tumilapon sa unahan ang mga pasahero ko. "Kuya, dahan-dahan naman," galit na reklamo ng isang babaeng pasahero. Nilingon ko sila. Nakita niyo ba kung saan nagpunta yung babae na sumakay kanina nung tumigil ako? Yung nakasuot na ang bulaklakin? Nanginginig kong tanong. "Wala naman pong sumakay na babae kanina nung tumigil kayo. Nagtataka nga ako kung bakit huminto ka." Tura ng isang lalaki na pasahero. "Kuya, huwag ka namang manakot." Natatakot na sabi ng isa pang babae. Sinabi ko sa aking mga pasahero na hindi ko sila tinatakot at wala akong dahilan para takutin sila. Iginit ko na kaya ako huminto kanina ay dahil may isang babae na pumara na nakatayo sa gilid ng daan at sumakay. Hindi ako madasaling tao pero sa pagkakataon na yon ay napadasal ako at humiling ako ng proteksyon sa Diyos. Natatakot ako na baka may mangyaring hindi maganda habang nagmamaneho ako kahit pa sabihin na nakalagpas na kami roon sa sinasabi ni Maris na kalsada kung saan may mga kaluluwang nagpaparamdam at nagpapakita. Hindi lang ako nagdasal para sa aking sarili kundi para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero ko ng gabing yon, Papa Dudut. Bago ako umuwi ay tumambay muna ako sa labas ng bahay ni na Maris. Bumili ako ng isang stick ng sigarilyo dahil nagyoyosi ako para kumalma. Pagkatapos kong manigarilyo ay pumasok na ako sa loob ng bahay at nakita ko si Maris na nasa may sala nila at naglalaro sila ng chess ng isa niyang kapatid. Nang humalik ako kay Maris ay napasimangot siya. Nagalit siya kasi alam niyang nanigarilyo ako dahil sa amoy yosi ako. Umamin ako kay Maris na hindi ko napigilan ng magsigarilyo at ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Kahit siya ay talagang kinilabutan. "Salamat sa Diyos at walang masamang nangyari sa iyo," turan pa ni Maris. "Kaya nga butit nakapagpreno ka agad ako kasi kung hindi ay nagtuloy-tuloy ako sa pagmamaneho ay baka kung ano pa ang mangyari," ang sabi ko pa. "Ador, ano kaya kung tumigil ka na sa pag-jeepney driver? Maghanap ka na lang ng ibang trabaho," may pag-aalala ang sabi pa ni Maris. "Alam mo na hindi yan pwede. Hindi ito ang tamang oras para maghanap ako ng ibang trabaho. Hindi pwede na lilipas ang araw na wala akong kikitain. Kailangan nating mag-ipon para sa panganganak mo at pambayad sa pagpapacheck up mo kada buwan," ang sabi ko pa. "Pero paano ka? Baka maulit pa yung mga pagpapakita sa iyo ng mga multo sa kalsada na yon," ang sabi pa ni Maris. Ipinaliwanag ko kay Maris na hindi praktikal na maghanap ako ng ibang trabaho at sinabi ko na wala siyang dapat na ipag-alala kasi alerto at nag-iingat ako palagi. Nakuha naman ni Maris ang ibig kong sabihin kaya hindi na rin niya ipinilit pa ang mga gusto niya na huwag na akong mag-drive ng jeep para kumita ng pera. Sa naging reaksyon na yon ni Maris ay naisip ko na hindi ko na pwedeng sabihin sa kanya kung sakali na may mangyari na namang kagaya ng ganon. Masyado siyang nag-aalala. Isa pa ay buntis siya at hindi maganda na nag-aalala siya at baka makaapekto pa yon sa baby namin na dinadala niya ng panahon na yon, Papa Dudut. Kaya nangako ako sa aking sarili na kung sakali na may kababalaghan na naman akong maranasan ay hindi ko na sasabihin sa kanya. Ang ginawa ko simula noon ay naglagay na ako ng rosaryo sa jeep. Nakasabit yon sa likuran ng rearview mirror, Papa Dudut. Hindi kasi Katoliko ang may-ari ng jeep na yon kaya walang rosaryo doon. Kapag magbaboundary na ako ay inaalis ko na lamang. Bukod pa doon ay hindi ko na kinakalimutang magdasal bago ako bumiyahe. Kada biyahe ko ay nagdarasal talaga ako.
Naniniwala ako na sa ginagawa ko na yon ay lalayuan na ako ng mga kaluluwa at hindi nila ako magagambala pa. Nung una inakala ko na effective ang ginawa ko kasi halos isang buwan akong bumabiyahe pero wala nang nagpapakita at nagpaparamdam sa akin. Kaya kapag tinatanong ako ni Maris kung may ganoon na namang pangyayari ay hindi ko na kailangang pang magsinungaling sa kanya kasi wala naman talaga. Hanggang sa mga anak na si Maris ay wala akong na-experience na kababalaghan sa tuwing dumadaan ako sa kalsadang yon kaya naging kampante na ako na wala akong mararanasan na ganon. Yun nga lang dahil sa naging kampante na ako ay may mga pagkakataon na nakakalimutan ko na magdasal bago ako bumiyahe. Pero yung rosaryo ay palagi nang naroon at hindi na pinapaalis sa akin ng may-ari ng jeep na minamaneho ko. Ang bala ko talaga sana ay manatili lamang ako kina Maris hanggang sa mga anak siya. Pero hindi na yon nangyari at nasabi ko na doon na lamang ako maninirahan kasi okay na ang buhay namin. Maganda rin palagi ang biyahe ko simula nang maisilang ang aming first baby at kinonsider ko na siya ang nagdala ng swerte sa amin, Papa Dudut. Sa pagiging jeepney driver ay naibibigay ko ang pangangailangan ng aking mag-ina. Bukod pa doon ay nakakatulong din ako sa pamilya ni Maris kahit na papaano. Tapos ay nakapagpapadala din ako sa family ko kapag meron akong sobra. Kuminsan kapag wala akong biyahe ay umuwi ako sa pamilya ko kasama ang aking mag-ina para makita rin sila ng pamilya ko. Tuluyan na nilang natanggap ng mga magulang ko na meron na akong sariling pamilya, lalo na nang makita nila ang apo nila sa akin. Saka tinupad ko rin naman ang pangako ko na kahit meron na akong sariling pamilya ay hindi pa rin ako titigil sa pagtulong sa kanila sa abot ng aking makakaya. Ang kagandahan lang din, Papa Dudut, sa pamilya ko ay hindi nila ako inuobliga na magbigay sa kanila. Hindi na sila nanghihingi sa akin, siguro'y alam nila na iba na ang aking priority. Kaya masasabi ko na noong panahon na yon ay talagang umayon sa akin ang pagkakataon. Hindi ako masyadong stress at ang tanging goal ko ay ang makabiyahe at kumita ng pera. Yun lang naman talaga ang gusto kong mangyari. Bali ang pinag-iipunan na lang din namin noon ni Maris ay ang kasal namin. Gusto ko naman na kahit papaano ay mabigyan si Maris ng isang desenteng kasal. Sa tagal na wala na akong naranasang kababalaghan, sa tuwing dumadaan ako sa kalsadang kinakatakutan, sa lugar ni na Maris ay naging kampante na ako, Papa Dudut. Nasanay na ako sa pagiging jeepney driver. Nawala na rin ang pag-aalala sa akin ni Maris, kumbagay naging normal na ang aming buhay. Medyo nahihirapan nga lang kaming makapag-ipon para sa aming pagpapakasal dahil sa gastusin. Hindi pala talaga biro ang magpalaki ng isang bata. Kaya nagkaroon kami ng kasunduan ni Maris na huwag na muna naming susundan ng aming anak hanggang sa hindi pa kami na ikakasal. Pero hindi rin namin napanindigan ang planong yon kasi na magdalawang taon ang aming first baby ay nabuntis ko ulit si Maris, Papa Dudut. Tinanggap na lang namin na dahil buntis ulit si Maris ay mauudlot na naman ang aming balak na pagpapakasal. Pero wala naman yung problema kasi alam namin na sa aming sarili na sigurado na kami sa isa't isa. Muli ako naka-experience ng mga katatakutan simula nang mabuntis ulit si Maris. Hindi ko nga alam kung may connection ba ang pagbubuntis ng asawa ko sa mga pangyayaring yon o sadyang nagkakataon lang talaga. Natatandaan ko na madaling araw na noon, nagsisipag na naman ako sa pagbabiyahe kasi buntis si Maris at kailangan namin ng pera para sa monthly check-up niya at sa panganganak na rin niya, Papa Dudut. Wala na akong pasahero ng oras na yon at ihahatid ko na ang jeep sa bahay ng may-ari nun. Medyo inaantok na rin ako kasi late na. Wala na akong nasa isip kundi ang makauwi na at makapagpahinga kasi kakaunting oras na lamang ang itutulog ko tapos ay babiyahe na naman ako. Hindi ganong kabilis ang pagpapatakbo ko kasi nandun na ako sa kinakatakutang kalsada. Hindi dahil sa takot ako kundi delikado kung bibilisan ko. Sa loob ng ilang taong ko roon ay may ilang aksidente nang nangyari sa lugar na yon at ayokong dumagdag pa sa bilang. Kakapasok ko pa lamang sa kalsadang yon ay may isang kulay pulang kotse ang nag-overtake sa akin. Medyo mabilis ang pagpapatakbo niya. Hindi ko yun pinansin at tuloy lamang ako sa pagmamaneho. Pakanta-kanta pa ako noon para kahit paano ay mabawasan ang antok na nararamdaman ko.
Siguro wala pang ilang segundo simula nang malagpasan ako ng pulang kotse ay may isa na namang pulang kotse ang nag-overtake sa akin. Medyo nakaramdam ako ng kakaiba pero hindi ko ulit binigyan ng pansin kasi hindi naman nag-iisa ang kotseng may ganong kulay. Tuloy lamang ulit ako sa pagmamaneho. Sa pangatlong pagkakataon ay muling may nag-overtake na pulang kotse sa akin at doon na talaga ako nagtaka. Parang hindi na normal ang nangyayari at kinilabutan na ako, Papa Dudut. Pinilit kong tingnan yung plate number ng kotse sa aking unahan bago pa yon mawala. Pero ang mga letra lamang noon ang nakita at natandaan ko. Binusinahan ko pa ngayon bago yon nawala sa mata ko. Nakaramdam na ako ng kaba at takot ng sandaling yon. Sinabi ko sa sarili ko na kapag nakita ko ulit ang kotseng yon ay haharurot na ako kasi iba na talaga yon. Panay na ang tingin ko sa kanang side mirror ng jeep at hindi na ako mapakali. Pinagpapawisan na ako ng malamig. Nagdarasal na rin ako sa utak ko pero hindi nun magawang bawasan ang takot na nararamdaman ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Hindi nga ako nagkamali dahil nag-overtake na naman yung pulang kotse sa akin at talagang tinignan ko yung driver's seat niya at wala akong nakitang nagmamaneho. Hindi ko alam kung epekto ba yon ng antok ko pero hindi ko na kinaya ang kilabot at pinaandar ko na ng mabilis ang jeep kesa sa makita ko ulit ang sasakyan na yon. Nanlalamig na ako at halos lahat na yata ng balahibo ko sa buong katawan ay nagtataasa na. Ligtas naman akong nakauwi sa bahay pero nakatulala ako nang dumating ako. Buti at tulog na si Maris kasi kung makikita niya ang itsura ko ay magtatanong pa yon. Uminom ako ng tubig kasi sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Sa buong buhay ko noon lamang ako nakaramdam ng ganong katinding takot. Hindi ko rin maintindihan kung bakit pa ako nakakaranas ng ganon. Wala akong natatandaan na may nagawa ako para magambala ang mga kaluluwa sa kalsadang yon. Sumakto pa na buntis si Maris kaya hindi talaga ako pwedeng magkwento sa kanya ng mga ganong bagay kasi may stress na naman siya. Sinolo ko na lamang ang experience ko na yon. Wala akong pinagsabihan kahit na sino, Papa Dudut. Baka kasi isipin na mapagkukwentuhan ko na gumagawa lamang ako ng kwento. Pero sa isang banda ay naku-curious din ako kung ano ba talaga ang mga nangyayari sa kalsadang yon at ganon katindi ang mga kababalaghan na nararanasan ko sa tuwing dumadaan ako doon. Parang punong-puno yun ng negative energy na kailangan na mawala para na rin sa katahimikan ng mga kaluluwang nandoon. Kaya lang ay wala akong maitutulong sa kanila, wala akong alam sa mga ganong klase ng bagay. Bumalik na naman ang takot ko sa kalsadang yon. Alam ko na maaring maging sunod-sunod na naman ang nakakatakot na experience ko, Papa Dudut. Pero kailangan kong lakasan ang aking loob dahil magiging apektado ang aking trabaho. At kapag naging apektado ang aking trabaho, ay apektado rin ang aking pamilya. Nang sumunod na araw ay nilagnat ako. Nagising ako na mabigat ng aking pakiramdam at inaapoy ako ng lagnat, Papa Dudut. Gusto ko sanang bumiyahe pero hindi ako pinayagan ni Maris. Nagpunta siya sa may-ari ng jeep para sabihin na hindi ako makakabiyahe dahil sa aking kalagayan. Naunawaan naman yon ang may-ari at ang sabi kay Maris ay pumasok na lamang ako kapag magaling na ako. Huwag ko raw pilitin ang sarili kong bumiyahe kapag masama ang pakiramdam ko. Maghapon ako nagpahinga at wala akong gustong mangyari kundi ang gumaling na ako. Ang sabi ko pa isang araw lamang akong hindi babiyahe at sa susunod na araw ay magtatrabaho na ulit ako. May hinala rin ako na kaya ako biglang nagkasakit ay dahil sa sobrang takot. Baka dahil sa sobrang takot ko sa nangyari ay bumigay ang katawan ko. Kinagabihan ay naging maayos-ayos na kahit papaano ang pakiramdam ko. Makakabiyahe na ako bukas, ang sabi ko kay Maris habang nakahiga na kami. Tumigil ka nga, Ador. Hindi ka pa nga magaling dyan. Magpahinga ka pa at uminom ng gamot. Baka mabinat ka at maging malalapang mangyari sa'yo. Kapag pinilit mong bumiyahe bukas, magagalit talaga ako sa'yo. Sawayin ni Maris sa akin. Paano tayo makakaipon ng pera kung tatagal ako sa pagpapahinga? Ang turan ko. Mas lalong lalaki ang gastos natin kapag nagtrabaho ka at mas lumala ang sakit mo. Galit na wika pa ni Maris. Hindi na ako nakipagtalo kay Maris at baka talagang magalit pa siya sa akin. Nakuha ko ang punto niya na kaya mas pinili ko na magpagaling na lamang ng tuluyan bago ako bumalik sa aking trabaho. Nang gabing yon ay nanaginip ako ng hindi maganda. Nagmamaneho daw ako ng jeep at ang tinataha kong daan ay yung kalsada na yon.
Puno raw ng pasahero ang jeep ko pero alam ko na hindi sila buhay. Base na rin sa kanilang mga itsura. Maya-maya ay magkakasabay silang pumara pero hindi ako tumigil, imbes na huminto ako ay mas binilisan ko ang pagpapatakbo hanggang sa bumaliktad ang jeep. Talagang naramdaman ko ang pagbaliktad ng jeep kaya nang bigla akong magising ay napakabilis ng tibok ng puso ko. Medyo hinihingil din ako na para bang pagod na pagod ako. Naulit ang panaginip ko na yon ng sumunod na gabi. Kinabahan ako na baka isa yung masamang pangitain na maaaring mangyari sa akin. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na sabihin yon kay Maris kasi hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Maging si Maris ay natakot sa panaginip ko. Ani ay maganda raw siguro kung magpunta na kami sa albularyo kasi hindi na normal ang mga nangyayari sa akin. Nung una ay duda pa rin ako kung makakatulong ba talaga ang isang albularyo sa akin. Pero dahil sa wala rin akong maisip na ibang paraan ay pumayag na ako. Ang nanay ni Maris ang sumama sa akin sa isang kilalang albularyo sa lugar nila. Isa siyang matandang lalaki na nakatira sa maliit na kubo malapit sa may ilog. Mataas pa rin ang lagnat ko noon kaya ang sabi ng nanay ni Maris ay tamang-tama ang pagpunta namin noon kasi baka raw mapagaling na rin ako. Pinulsuhan lamang ako ng albularyo at wala akong sinabi sa kanya na kung ano. Ginagambala ka ng mga kaluluwa habang ikaw ay nagtatrabaho. Ang gusto nila ay sumama ka sa kanila. Kinakatuwaan ka nila. Ang sabi pa ng albularyo. Paano niyo po nalaman? Hindi makapaniwalang tanong ko. Hindi ka na dapat nagtataka kasi yan ang kakayahan ko. Sagot ng albularyo. Doon na ako naniwala sa kakayahan ng albularyo na pinuntahan namin. Hindi ko sinabi sa kanya ang trabaho ko o kahit na anong impormasyon sa akin pero ganun kaagad ang sinabi niya sa akin. Ang sabi pa ng albularyo ay mabuti na pumunta kaagad ako sa kanya kasi kapag nagtagal ay baka may mangyaring hindi maganda sa akin. Gusto raw talaga ng mga kaluluwa na yon na maisama ako kaya gagawa ang mga ito ng paraan para mamatay ako sa isang aksidente sa kalsada. Hinilot ng albularyo ang buong katawan ko habang may inuusal siya na Latin na hindi ko maintindihan. Sinuob niya rin ako at dinasalan. Aniya ay wala na raw akong dapat na ikatakot kasi nagbigay na siya ng orasyon sa akin na magiging proteksyon ko sa mga kaluluwa sa kalsadang yon. Pag uwi ko sa bahay ay guminhawa na kaagad ang pakiramdam ko. 2 araw pa ang lumipas bago ako tuluyang gumaling at nakabalik sa trabaho. Napansin ko na simula nang magpagamot ako sa albularyo ay nawala na yung mabigat na pakiramdam ko sa tuwing dumadaan ako sa kalsadang yon, Papa Dudut. Wala na rin akong nai-experience na nakakatakot kaya napakalaki ng pasasalamat ko sa albularyo na yon. Siyempre kay Maris kasi siya ang nagsabi na magpatingin ako sa albularyo. Nang manganak si Maris sa pangalawa naming anak ay doon na ulit kami nagsimulang mag-ipon para sa aming pagpapakasal. Makalipas nga ang 2 taon ay nagpakasal na rin kami ni Maris. Simple lamang ang kasalan at hindi maraming bisita. Ang sabi ni Maris ay ayos lamang yon at hindi naman siya humihiling sa akin ng magarbong kasalan. Ang importante daw ay maikasal kami at magkaroon ng basbas ng simbahan ng aming pagsasama. Naging tahimik na rin ang buhay ko at wala nang gumambala o kahit nagparamdaman sa akin na multo kaya mas naging maayos ang aking pagtatrabaho bilang isang jeepney driver. Sa ngayon ay wala na kami sa probinsya ni na Maris. Lumipat na kami dito sa Maynila at jeepney driver pa rin ang aking trabaho. Kahit matagal nang nangyari yon, yung mga nakakatakot na karanasan ko ay hindi ko pa rin yon makakalimutan hanggang ngayon. Nung ikwento ko pa ngayon sa mga anak ko ay hindi sila maniwala at tinawanan pa ako. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut, bilang isa sa mga bago mong listener. Ay isang malaking karangalan para sa akin kung sakaling mapili mong basahin sa iyong YouTube channel ang aking kwento. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Ador. Bawat trabaho ay may kaakibat na panganib. Iba't ibang trabaho kaya iba-iba rin ang panganib na pwede nating harapin sa pang-araw-araw. Kaya malaking bagay na meron tayong pag-iingat sa ating sarili at maging sa mga taong nakapaligid sa atin. Ngunit kung ang panganib na iyong kinakaharap ay may kinalaman sa paranormal, makakabuti kung mas palalakasin natin ang ating pagdarasal at pananampalataya sa Poong May Kapal. Ang mga ganitong uri ng panganib kung minsan ay mahirap na iwasan. Madalas pa nga ay nangyayari ito sa lugar at oras na hindi natin inaasahan.
Kaya palagi tayong mag-iingat hindi lamang para sa ating sarili, kundi maging sa mga tao naghihintay sa atin sa bahay at umaasa na tayo'y makakauwi ng ligtas. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.